Engineer ang trabaho ko, pero sa bahay, handyman. Tara, samahan niyo ako sa mga tuklas ko. Magandang araw mga ka-project! Kumusta kayo? Tara mga ka-project at meron ulit tayong aayusin sa scooter ko. Ito yung merong basag na plastic lens sa ilalim ng brake light niya. Nakita ko siya nung ginagawa natin yung video ng pagtanggal ng fairing sa scooter ko. Ito siya mga ka-project. Kita nyo, basag na siya at madumi pa. Tara, tanggalin na natin yung brake light lens niya. Dalawang screw lang ang tatanggalin natin. Tapos, matatanggal na natin yung brake light lens niya. At ayan yung sa plate number lens niya. Basag siya at malabo na. At yan ang ire-repair or papalitan natin mga ka-project. Teka nga, tignan nga natin yung ilaw ng brake light kung okay pa siya mga ka-project. Ayun, okay pa yung terminals niya at ayos pa yung filament niya. Kaso mga ka-project, nagka-problema ako. Yung plate number lens niya na misplace at naitapon ko yata. Wala tuloy akong magamit na sample na paggagayahan natin mga ka-project. Kaya nagpunta lang ako sa grocery at naghanap ako ng pwede natin ipamalit sa plate number lens niya. Nako, medyo manipis at malambot siya. Naghahanap ako ng medyo makapal na plastic mga ka-project. Ito, mukhang pwede ito mga ka-project. Clear plastic siya, makapal, at meron pa siyang parang groove. Ito ang gagamitin ko. Tara, uwi na tayo mga ka-project. Ayan, ito yung brake light lens ng scooter ko at wala na yung plate number lens niya. Ngayon, gamit tayo ng cardboard para i-trace natin yung sukat ng nasirang lens niya. Tapos, dyan tayo kukuha ng kapalit na plastic lens niya. Okay, trace na natin yung pattern ng nabasag na plate number lens. Gamit ang lapis, i-trace na natin yung pattern ng nabasag na plate number lens. Ayan, meron na tayong pattern mga ka-project. Pero, dahil merong slotted insert yung brake light lens, dadagdagan natin ng 5mm yung na-trace nating pattern. Tara, gupitin na natin siya gamit ang gunting. Ayan, sumuot na at nagkasya na yung cardboard pattern natin sa slots ng brake light lens. Pero, meron palang dalawang lock para hindi gumalaw yung plate number lens. At lagyan din natin siya para maisama sa paggawa sa plastic lens niya. Ayan, okay na siya. Pantay na yung cut ng cardboard pattern natin. Ngayon, yung cardboard pattern, ilagay na natin siya sa nabili natin na clear plastic tray. Gamitin natin yung groove pattern niya na kasama sa design ng plate number lens. Gamit ang pentel pen, i-trace na natin yung pattern. Ayan, na-trace na. At pansin nyo, yung groove ng plastic tray, itinapat natin ng tuwid sa pattern. Okay, ayan, tanggalin natin yung cardboard pattern.
At ikat na natin siya gamit ang Dremel ko. Ingat lang sa paggamit ng Dremel ha. Dapat lagi tayo may PPE or personal protective equipment para safe natin magawa yung pagkat ng plastic tray. Ayan, tanggal na yung nagawa nating pattern mga ka-project. Pero, kailangan pa natin siyang ayusin. Okay, bago natin siya ituloy, lagyan muna natin ng masking tape yung pinaka-surface na magiging lens niya. Para hindi ito magasgasan habang pinupulido natin yung pag-ayos sa pattern niya. Okay, resume na tayo sa pag-ayos ng plastic lens. Gamit ang sandpaper, kiskisin natin yung tamang sukat ng pattern. Uy, ayan, konti pa. Gumamit din pala ako ng steel file at grinder sa Dremel para pulido yung gawa natin. Ayan, okay na siya mga ka-project. At sukat na siya. Okay, pwede nating tanggalin yung masking tape niya. Ayan oh, ang ganda ng pagkakagawa natin mga ka-project. Parang original yung design niya. Tara, at ikabit na natin siya sa scooter ko. Naku, bakit ganun? Ayaw niya makabit, parang merong tumatama sa ilalim niya at hindi siya maipasok. Ayun, dapat pala hindi magkapatong yung dalawang plastic. Kaya dapat bawasan natin siya. Kasi dapat magkapantay sila. Ayan, pwede ko na siyang i-bend ng konti para pantay siya. Ngayon, para ma-bend ko siya nang hindi mababasag, gamit ang cutter, gasgasan natin ng konti yung linya na i-bend natin. Ayan, may linya na siya para dyan mag-bend yung plastic. Pasensya na mga ka-project, hindi ko na siya naipakita. Pero ang ginawa ko, ibinabad ko siya sa mainit na tubig para lumambot ng konti yung plastic para ma-bend ko siya. Ayan o, nakabend na siya mga ka-project. Kaya kapag binalik natin siya sa brake light lens, pantay na silang dalawa. Tulad nito. Okay, kabit na natin siya. Oops, pero teka, linisin muna natin yung loob ng brake light reflector. Okay, kabit na natin.
Ayan, unahin muna natin ipasok ang clear lens. Tapos, ipasok na natin yung brake light lens. Ayan, pumasok na siya mga ka-project. Okay, ibalik na natin yung mga screws niya. Ayan, pantay na siya at pasok na yung buong brake light lens niya. Solid ang pagkakabit natin para siyang original mga ka-project. Ayos mga ka-project, successful tayo sa nagawa natin. Ngayon, subukan natin paandarin ang scooter ko. Ayan o, kita yung ilaw sa plate number lens niya. Pag meron na siyang plate number, mas makikita na siya ngayon dahil clear lens na yung nilagay natin mga ka-project. Tapos, yung mga grooves of plastic tray sumama sa overall design niya. Tara, at gamitin na natin yung scooter ko at maglibot muna tayo. Marami pa akong gustong ayusin at gawin dito sa scooter ko mga ka-project. Kaso, kulang pa ang gamit at tools natin. At hindi ko rin alam kung saan ako makakakuha ng mga pyesa ng Suzuki Let's Sport Scooter dito sa Metro Manila. Dapat kasi, pag binuksan natin siya, meron ng ready na pyesa para tuloy-tuloy yung gawa natin. Mahirap din kasing mawala ng service pag may utos or may pabibili si Sweetie sa akin sa may labasan ng village namin. Ito na naman ang bagong tuklas mga ka-project. Kung nagustuhan niyo yung video ko or may natutunan kayo, pakiclick naman yung like, don't forget to share and subscribe to my YouTube channel. Pakiclick na rin yung bell icon para ma-update ka sa mga bagong videos ko. Hanggang dito lang mga ka-project. Maraming salamat.